Nasa ako na po. Grade 1 kami. Grade 1 kami. Tapos sir, ako na po complete na po. Kamusta si Mark sir? Sakit sa ulo ba si Mark? We'll see, ma'am. We'll see. Hindi ba siya nalilate sa sir? There are no instances. Tayo natin sa sir. What? Ay, yung isa, hindi ka naman sa Mark? Nakapinig. Lumabas na. Yung camera daw nun. Okay, magandang araw, grade 9. Magandang araw, Sir Mark. Magandang araw, visitors. Bago tayo magsimula sa ating klase, prayer leader, pwede mo bang pamanahan ang ating panalangin? Let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, Be an instrument of your peace. Where there is hatred, let me show love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born to eternal life. Amen. Maraming salamat, prayer leader. Pero bago po tayo magsiupo, pwede po natin pulutin anumang kalat na nakikita ninyo. At pakiayos na din po ang inyong mga upuan. Okay na po, magsiupo na po lahat. Ayan, Miss Alpasa or Miss President, meron pang lumipan sa ating klase.
disenyo. Pero ngayon, dako naman po tayo sa ating pagganyak. Pagganyak po. Kung saan, meron po akong dala salakot at kung tatawagin natin carrier hat. So, ating panuto, ang carrier hat ay ipapasa sa katabi habang may tumutugtog na musika. Tapos kapag tumigil ang tugtog, ang mag-aaral na may hawak ng sombrero o salakot ay tatayo at haharap sa klase at sasagutin ang tanong. Anong profesyon ang gusto mong maging at bakit? Naintindihan po ba? Kung naintindihan po, simulan po natin. Simulan natin ito. Armin. Anong profession ang gusto mo maging at bakit? Gusto ko pong magtrabaho sa medical field dahil wala po ng bata. Dahil ko na sila makikita dahil po kailangan lalo po maganda yung profession. Maraming salamat, Miss Armin. Next naman po. Okay. Hindi ko na ikaw sa Hindi ko sa Hindi ako. Okay. Okay, sir. Tayo po. Yan. Anong profesyon ang gusto mo at bakit? Bakit po? Maraming salamat. Next po. And ready. Ayan. Okay, miss. Anong profession ang gusto mo maging at bakit? Gusto ko maging sa madami-dami. Maraming salamat. Ayan. At alam niyo ba, ayan, akin na po. At alam niyo ba na yung itong gawain natin o yung pagganyak ay may kaugnayan sa ating aral ngayon, kung saan pag-uusapan natin yung mga professional at mga manggagawa. So bago po iyon, basahin po muna natin ang aming mga kaibigan. Miss Ramos, kayo mo papasa mga kaibigan. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, 95% ng mga mag-aaral ay inaasahang kognitibo, naipaliliwanag ang kahulugan ng mga manggagawa at mga uring paggawa ng bahagi nila ng kalagang sektor ng paglilingkod sa pambansang ekonomiya. Psychomotor. Naipakikita ang implikasyon ng salarangan ng paglilingkod sa pamamagitan ng gawaing karera. Pandamdamin, naipapakita ang pagpapahalaga sa serbisyo o paglilingkod ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagsasagot sa tanong na paano mo maipapakita ang pagpapahalaga ng paglilingkod. Maraming salamat, Miss Ramos. Ang pag-aralin natin ngayon ay tungkol sa sektor ng paglilingkod. Ayan. At ang mga manggagawa o mga profesional ay mahalaga dahil sila ay nakakatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. At sila ay may malaking bahagi at gampanin sa industriya dahil
sila ang naglilinang ng mga ng lupa at kapital para sa ganun para sa production or para mag-develop ng production. Ayan po. Next, itong ibig sabihin ng ito yung unang pangunahing salit ng production kung saan ang paggawa or labor. Ang ibig sabihin ay ito yung paggamit ng lakas, kakayahan at talino ng manggagawa upang malinang or makapag-produce ng produkto. Ayan. Ano daw po ang paggawa o labor, Miss Iminaya? Ano daw po yung paggawa o labor po? Ang paggawa ay Ano po yung paggamit ng lakas? paggamit ng lakas. Maraming salamat. Paggamit ng lakas, kakayahan at talino. Next po, at ayon naman kay Karl Marx, si Karl Marx isang ekonomista, sabi niya na ang mga manggagawa ay ang tunay na producer ng ekonomiya or ng bansa dahil sila ang nagbibigay ng katugunan ng pangangailangan ng mga mamayan o natin bilang mga mamamayan. At tinutugunan nila yung lahat ng needs or wants po natin. Ayan. And may katanungan po ulit ako, Mr. Catologo, sino ang producer po ng bansa? Ayon kay Karl Marx, sino po ang producer ng bansa? Ang mga manggagawa. Ngayon naman, dumako naman po tayo sa mga uri ng paggawa at manggagawa. Dito po meron dalawang classification or qualification ng manggagawa. Una, manggagawang mental or white collar job. Kung saan dito yung ginagamit ng mga professional ng kanilang mental na kapasidad o kakayahan at kaisipan sa trabaho. Halimbawa dyan, ang doktor, nurse, guro at manager at iba pa. And sunod naman po ang manggagawang physical o blue collar job. Ito naman yung mga professional o mga manggagawa kung saan ginagamit nila yung physical nilang kakayahan o abilidad. Yan, halimbawa ng mga welder, super, plumber at janitor. At merong meron silang mga uri, unskilled, semi-skilled at skilled. Ayan. Ayan. Ngayon po, meron tayong gawain. Or bago po yun, meron tayong gawain. Pero bago po yun, meron akong katanungan. Ayan. Anong qualification or qualification tulad ng guro at doktor sa biniyaan? White collar job. Or manggagawang janitor. Ayan. Maraming salamat, Miss Sabinano. Ito ang ating gawain or activity ngayon. Ang word is one word. Yan. But atong panuto, ulaan ng mag-aaral isang salitang tumutukoy sa 4 na larawan o 4 fix one word. Yan. Kapag nasagot ng tama, sasagutin ng mag-aaral ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pangunahing gawain ng profesyong ito? Paano ito nakakatulong sa lipunan? Naintindihan po ba? Yan. Ito, ano kaya yung pinapakita ng larawan na ito, Miss Iminay? Ano po? Doktor. Doktor. Ayan. Ano ang pangunahing gawain ng profession dito or pangunahing gawain ng doktor? Ano po? Nagtatanong po sila ng tao. Ayan. At paano naman sila nakakatulong sa lipunan? Ano po? Binabawasan mo yung mga mesa. Ayan. Mahusay. Maraming salamat, Miss Yami. Next po. Ito. Miss Ramos. Ayan. Anong isang salitang tumutukoy sa 4 na larawan? Ayan. Guru. Guro, mahusay. Yan. Paano ito nakakatulong sa lipunan natin? Sila po yung parang pagtutulong po sa mga estudyante and sila din
lumuhod ng future po ng bansa. Jose, maraming salamat, Ms. Ramos. And last, ito po, Mr. Quick. Ayan. Police. Ayan. Ano yung pangunahing tungkulin nila? Ng mga police. Okay, nakuwasan nila. Ano na, paano sila nakakatulong? Mr. Yan. Ito naman, dumako naman tayo sa kahalagahan ng paggawa o ng kahalagahan ng labor. Una, nililinan nila ang mga hilaw na materyales. Yan. Ito, kung babalikan po natin, yung pinag-alalan natin sa sektor ng agrikultura. Kung saan ang pinagmumulan ng materyales ay nasa sektor ng agrikultura. Mr. Quickly. And sunod po, napoproseso ang mga hilaw na materyales ng agrikultura. Yan. At nalilinang ang mga likas na yaman. Yan. Kung saan yung dito nanggagaling yung mga produkto natin. Yan. And napapaandar at nagagamit ang makinarya at teknolohiya kung saan importante para sa paglago ng ekonomiya yung makinarya at teknolohiya. At next naman is nakakalika ng produktong kailangan ng bansa. Naintindihan po ba? Ngayon po, dumako naman po tayo sa ating paglalaban. Yan. Kung saan susubukan natin ito iugnay sa ating sarili o sa ating buhay. Kung tayo ay kung dumating man tayo maging isang professional o manggagawa. Gawain 2. Yan. Jigsaw puzzle. Yan. Pagpapahalaga sa paglilingkod. Yan. Ang klase ay hatiin sa 5 grupo. Ang bawat grupo ay bubuo ng jigsaw puzzle na may larawan ng isang profesyon na naglilingkod sa komunidad. Yan. Next is bawat grupo ay bibigyan ng jigsaw puzzle na naglalaman ng larawan ng kanilang nakatalang profesyon. At sa ulit ng bubuhay ng grupo ang puzzle sa loob ng tinaktang oras. So, 3 minutes lang po sa pagbuo and 1 to 2 minutes po pagpresenta. Matapos mabuo ang larawan, tatalakayin sa grupo ang sumunod na katanungan. Yan. Paano mo ay may papakita ang pagpapalaga sa paglilingkod? At pumili ng isang kinatawan o representative na magbabahagi ng sagot ng grupo sa harap ng klase. At ito po yung rubric. Yan, kung saan sa pagbuo may 4 na puntos. Sa nilalaman, 4 na puntos din. Kapag nakuha nyo, ang cooperation sa grupo, kapag naipakita nyo po yan, may 4 na puntos din po kayo kung malinaw, may kumpiyansa at maayos ang pagpapaliwanag. Kung siyempre kapag hindi masyado nakita, makukuha niyo yung mga bababang puntos po. Next po, ito po ang interpretasyon ng puntos. Yan. Sa napakahusay, 7 to 20 and 13 to 16 mahusay, 9 to 12 katamtaman, 5 to 8 nangangailangan ng pagsasal. Naintindihan po? So, ibibigay ko sa inyo ito. Ito ang group 1, okay? Group 2. And group 3. Group 4. Minutes lang po ay Dalawa yan. start na po. Tulungan po tayo. Wait lang,
Tanggal lang po yung pagkakamay. One minute and 30 seconds na lang po. Five seconds po. May tapos na po ba? Almost 3 minutes. Said mo continue. Tapos na po ang oras. Balik na po tayo sa upuan. Okay. One. Balik na po sa upuan. Balik na po. One. Okay. Go. Group 1. Ano po ang luma? Ang nakuha po namin ay guro. At ito po ay pinapakita sa larawan. Kagaya po ni Sir Mark, nagtuturo po siya sa atin. At ang mga guro ay malaking tulong po sa ating bansa dahil sila po yung nagmumold ng future po ng mga Pilipino. Sa group 2, ano po yung nakuha niyo? Sino po? Okay, group 2. Ito po, ano po yung nakuha niyo? Ako po namin ay isang magsasama. At siya po ang magsasama po ang dahilan kung bakit meron tayo nakakain sa ating pang-araw-araw. Malaking tulong po ang kanilang role sa mga Pilipino at sa industriya ng Maraming salamat. Group 2. Next po. Ano po nakuha ng group 3? Or gobyerno. Dapat ang ginagawa po ng mga bumbero ay nililigtas po kapag during ng mga fire or
Salamat po, Group 3. Next group po, Group 4. Magandang araw po. Ang nabuo po naming larawan ay ang mga pulis. Ang role po ng mga pulis ay magulong po ng mga tao na may masama pong ginawa at yung purpose po nila sa lipunan ay protektahan ng mga tao sa maling paggawa ng ibang tao. Maraming salamat. Group 4. Last group, Group 5. Group 5 po. Okay na. Ang nabuo po namin larawan na hindi pa lang po tapos ay doktor. Dahil po yung pagtatawarin po lang ang malo na tungkol sa practice. Okay lang po. Thank you, Group 5. So bilang paglalahad, ang paggawa ay isa sa pinakamalaga or yung labor or ang mga gagawa ko ay pinakamalagang sali ng ating lipunan. Nakikinig po ba, grade 9? Yan. Upang sa ganun, lumago or para sa paglago ng ekonomiya. Dahil kung wala ang mga manggagawa, hindi usa ng ekonomiya at hindi matutugunan yung mga pangangailangan natin. Yan. At mahalaga rin maunawaan natin bilang yung nababigyan sila ng sapat na kabayaran. Yan, dahil sa paggawa nila, sahod or sweldo. Yan. Dahil hindi sapat ang mataas lamang na sahod kung mataas din. At hindi din sapat ang mataas na sahod at kung mataas din ang presyo ng bilihin. Yan. Sa huli, ang tunay na pag-unlad ng ekonomiya ay nakasalalay sa masipag, may kasanayan at may pagpapahalagang manggagawa. So, ang purpose lamang ng aralin natin ito is yung bigyan ng halaga ang ating mga manggagawa. And dahil darating din ang araw na tayo ay magiging kabilang din, diba? Maging manggagawa din tayo or professional. Ngayon po, para malaman natin kung meron tayong natutunan sa ating aralin, meron po tayong pagtataya. Yan, pakilabas po yung ang inyong ballpen. Yes, matutunas po. High school. Story grade 1 to 3. Thank you, sir. Wala po ninyo yan. Sagot na po. Video ka na po.
ka na, Miss Arl. Ano po yung kasi ito? Ito po yung tapos. May tapos na. Sige, paano na? Sino naman po yung nagsasagot? Tapos na? Sino po tapos na? Okay, pakipasa na po sa laptop. Sige, pakikalit. Ako po na. Lagyan mo na pangalan. Pakipasa na po sa laptop. And ito yung assignment, guys. Assignment. Next week. Assignment yan. Ano, send ko na lang to. Ano ba? Hindi na lahat. Ano next niyo? Break daw. Wala na akong pala. Si Ma'am Therese nung graduated na po. Anong dapat mabun sa inyo? Ano yan? Yung mga kulang pala ninyo guys, yung mga kulang nyo, pwede na bukas. Puntahin na lang ako sa science. Dami. Kasi may
Break time, sir. Pwede